Inaabangan na rin dito sa Pilipinas ang canonization sa linggo ni Blessed John the 23rd at ni Blessed John Paul II na kilalang malapit sa puso ng mga Pilipino. Ang mga parokya nga kanya-kanya ng paghahanda at mismong si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang mangunguna sa isang misa sa Araneta Coliseum sa linggo. May report si Leigh Alves. Kanya-kanyang paghahanda na ang mga parokya para sa canonization ni Blessed John Paul II at Blessed John the 23rd sa Vatican sa linggo. Sa open park sa Eastwood sa Libis, Quezon City, malapit sa Blessed John Paul II Parish, magtitipon ang mga kabataan. Alauna ng hapon, magisimula ang mga aktibidad. Pagkatapos ng misa, sama-samang panonoorin ang live feed mula sa Vatican. Susundan ito ng concert at testimonial ng mga nakasalamuhan noon ni Blessed John Paul II sa World Youth Day noong 1995. Ang magkaibigang sakristan na sina Adrian at Fredmon tututok daw sa telebisyon para matunghayan ng canonization. Inspirasyon daw nila si Blessed John Paul II. Nung nabubuhay po siya, lagi po ako nanonood ng misa niya sa Rome. Talaga? Opo, sa TV. Okay. So, lagi po siyang nakangiti. Nung time po na kahit nangihina na po siya, kahit may sakit na po siya sa kabila po nun, patuloy pa rin po siya nagmimisa. Parang nagpe-preside pa rin po siya kahit nahihirapan na po siya magsalita. So, sa pamamagitan po nun, na-inspire po talaga ako. Alas 4 naman ng hapon sa Araneta Coliseum, pangungunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang selebrasyon ng canonization ni Blessed John Paul II at Blessed John the 23rd. Sadyang malapit sa puso ng mga Pilipino si Blessed John Paul II. Bago pang World Youth Day noong 1995, bumisita na si Blessed John Paul II sa Pilipinas noong 1981. Bagong pari pa lang noon si Bishop Broderick Pabilio. Ang hindi ko makalimutan yung bagong pari pa lang ako noon, yung enthusiasm ng mga tao. Kahit na ang daming tao, mapayapa yung mga tao, no? Masaya at mapayapa yung mga tao. Isa raw sa mga iniwang aral ni Blessed John Paul II ang paninindigan para sa pananampalataya. Sa napipitong canonization ng dalawang bagong santo, mainam daw na pagnilay-nilayan ang kabuluhan nito sa ating pananampalataya. Ang isang dahilan, mayroon tayong katulong sa ating pagdadasal sa Diyos. That's why we can invoke, ask their help, invoke them sa ating panalangin. At pangalawa, mayroon tayong example. Sila ay binibigay sa atin bilang halimbawa paano isasabuhay ang pananampalataya. Leigh Alves, GMA News.